Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Carleen Abigail, and for today's vlog, I'm back with another travel vlog. Tayo ay pupunta sa Taiwan. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano ba yung magiging experience namin sa magiging flight namin from Manila to Taipei, Taiwan. And of course, i-share ko sa inyo yung aming magiging experience sa immigration and kung ano ba yung mga dapat ninyong gawin once na nag-arrive na kayo sa Taiwan International Airport. We're finally here guys sa NAIA Terminal 3 and din-drop na lang kami ni Papa dito. I'm traveling with my mom and brother. First agenda guys is bayad kayo ng travel tax worth 1,620 pesos. So ngayon, punta na kami sa check-in counter para makakuha na tayo ng boarding pass. Ito na yung aming travel tax. Nakapagbayad na kaming tatlo. So, 1,620 pesos each again. And kapag kukuha na kayo ng boarding pass, i-prepare nyo lang yung passport, yung official receipt ng travel tax, and of course, yung itinerary ticket ninyo. Finally got my boarding pass. So, diretso na tayo ng immigration. Medyo madami nga lang tao ngayon dito sa airport. Marami ang mga nagta-travel. Pero now, punta na tayong immigration. Mamaya na kasi bawal na yung camera doon. Immigration doon na guys, and very smooth yung naging process namin. Papunta na kami sa boarding gate para doon na tayo mag-wait sa ating flight. Departure yata namin is 10:45. Mag-open yung gate ng 9:45. Ayun, and later update ko na kayo. Kwento ko sa inyo yung naging experience namin sa immigration. Quick dinner muna tayo guys. Pasensya kung yung mga clips ko kanina parang medyo magulo siya kasi nagmamadali kami. Pero ngayon, kukwento ko sa inyo kung ano ba yung naging experience namin. So first of all guys, tandaan nyo, bago kayo umalis ng bahay, i-fill out nyo na yung e-travel form. Kailangan kasi yon sa immigration. And then, pagdating nyo sa mismong airport, I suggest pala na mag-allot kayo ng 5 hours. Hindi nyo masabi din yung situation kung marami bang tao or mahaba ba yung pila sa check-in counter and sa immigration. And then once na makarating kayo dun sa airport, bayad kayo agad ng travel tax. Although pwede naman online kayo magbayad, pero mas prefer ko kasi na sa mismong airport na lang magbayad. Yan tayo. After nyo guys, pagbabayad ng travel tax, which is 1,620 pesos yon kada tao. Punta na kayo doon sa check-in counter para makuha nyo na yung boarding pass nyo. And then after sa boarding pass, diretso na kayo sa immigration. And for our experience naman, very smooth yung naging experience namin sa immigration. Naikli lang yung pila. Tapos yung tanong lang yata is dalawa. Kasi family naman kaming magbe-vacation. Kaya, ang tanong niya lang, vacation po ba? And then, ang sagot ng mother ko, yes. And then, kailan ang balik? Which is February 1. Yun lang yung tinanong nilang question. After nun, tinataka na kami, sa amin ng kapatid ko wala ng question. Diretso na kami boarding gate. Kaya kung family naman kayong magta-travel, hindi naman sila ganun kahigpit. So, mag-prepare na lang din kayo ng mga documents. Kagaya namin, may mga documents kaming prepare na nagpo-proof na kaya namin supportahan yung travel namin sa ibang bansa. Pero, ayun, I think medyo mahigpit sila dun sa mga solo traveler. Pero kung family naman kayo magbe-vacation, smooth naman yung process nila and madalas konti lang naman yung tinatanong. Pero mas okay na rin prepared kayo ng mga documents kung sakaling hanapan nila kayo. So ano ba yung mga documents na kadalasan hinahanap nila? So, kadalasan kapag nagtatrabaho ka, Certificate of Employment, Company ID, and yung mga proof na meron ka talagang income. And then, sa mga students naman, like me and my brother, Certificate of Registration or yung enrollment, Certificate of Matriculation, and School ID. Yun lang yung pre-prepare namin. So, kung self-employed naman and may business kayo, i-provide nyo lang yung mga documents na nagpapatunay na
may income talaga kayo doon sa inyong business. Pusin lang namin yung pagkain namin and then diretso na kaming boarding gate. And then update ko kayo mamaya once na nasa plane na kami. Finally here na guys sa Taiwan and nakalagpas na rin kami sa immigration and nakapagpalit na rin kami ng pera kagaya kanina no, nakita nyo yung clip dun sa Bank of Taiwan. So nagpapalit muna kami ng $100. So ang rate niya is 30.89 NTD. Ngayon hinahanap naman namin yung Bank of Taiwan kasi bala kong mag-withdraw na lang. And sa immigration experience pala namin is very smooth, wala namang question. Tapos yun na, pinalagpas na kami agad and nandito na kami sa arrival hall. So hahanapin natin yung Bank of Taiwan. Kasi ang sabi nila kapag go time daw ang gagamitin yung pang-withdraw, wala siyang fee and maganda yung palitan niya. Alam nyo ba guys, nahanap na namin yung Bank of Taiwan. Nasa likuran lang pala namin. Kanina pa kami hanap ng hanap. Finally, nandito na tayo sa Taiwan at tayo ay isang ganap ng foreigner. Foreigner ka ba? Foreigner ka ba? What? What are you talking about? So ito, Bank of Taiwan. Tatry natin kung gagana yung go time. So ayan, credit, withdrawal, tapos savings account. Then mag-withdraw ng 1,000 lang. Try lang natin. Please wait, do not leave. Ay, ang galing! Gumana yung go time. Merong Oo! Ayun siya, nilabas niya yung card. And, ayun na, 1,000. Kasi yung pera po. Ayan na siya. Ang galing! Gumana yung go time. Naka-check ko lang guys, ang naging kaltas niya sa akin is 1,821 pesos lang for 1,000 NTD. And wala siyang kahit anong fee. So, I think kapag pupunta kayo sa Taiwan, much better na magpagawa kayo ng go time. Kasi wala siyang fee and maganda yung exchange rate niya. Hi guys! May bago nga pala akong friends dito sa Taiwan. Ito si Tracy tsaka si Carla po. si Carla. Taga La Union sila. Para makita yung beauty nyo. Tapos hi kayo! Hi! Good morning guys. So, nakagising ko lang. And it's already 5 a.m. in the morning. So, may 3 hours na tayong power nap. So, bukas na kasi yung counter ng Klook. And samahan nyo kunin ko na yung ating pocket wifi. Fairness guys, ang lamig ng airport nila. Pakalakas ng aircon ng kanilang airport. Kaya labas ko na yung aking jacket na pagkakapal-kapal. Ito sa arrival hall, may makikita kayo dito yung parang counter ng Klook. So dito nyo i-claim yung inyong pocket wifi. So agahan ko na yung kuha kasi baka mamaya marami ng taong mag-claim. And ito na guys, nakuha ko na yung pocket wifi natin. Pagbukas nyo, ito yung mismong pocket wifi and then may charger. Kailangan ninyong i-present dun sa kanilang stall ay inyong passport and credit card kasi hindi na sila nagre-require ng deposit. So, credit card na lang in case na may masira kayo or damage na mangyari dito sa kanilang pocket wifi. Doon nila ikakaltas sa credit card nyo. Pero if okay nyo namang isusole in good condition, no worries, hindi naman nila babawasan yung inyong credit card. By the way guys, nakuha ko nga pala to sa Klook for only 676 pesos kasi may 5% off rin akong nagamit. And for me, mas makakatipid kayo kung ganito yung kukunin nyo, especially kung marami naman kayo kasi ang pwedeng kumunik dito ay hanggang 5 persons and ang kagandahan pa dito is only
yung kanyang internet or wifi. Mas makakamura kayo kung ito yung kukunin nyo. Kasi imagine, 676 pesos, tas tatlo kami, 225 pesos lang for 4 days na yon na only na internet. Punta na kami MRT. So, ito yung daan niya pa MRT. Diretsuhin nyo lang yung papunta dun sa kinuhaan natin kanina na pocket wifi. Liliko kayo. Pag nakita nyo tong subway, ay ang subway na yan, liko kayo na left side. And then makikita nyo na yung MRT na way. Pinagkuhaan natin kanina ng pocket wifi. Tapos, liko lang kayo dyan. And then, yan na yung way pa, MRT. So, ito na yung way papunta doon sa Taiwan Airport MRT. So, bababa tayo. Ito guys, yung Easy Fly na kung saan nyo i-claim yung binook ninyong ticket ng MRT sa Klook. So, kinuha ko guys is one way lang, papunta dun sa Taipei Main Station. And may free iPass na rin siya. So, nabili lang namin to ng 377 pesos each lang. So, makakamura na kayo kasi may libreng iPass na magagamit nyo sa metro. Pero wala pa tong load. So, pwede nyo siyang loadan sa mga convenience store. Okay, so let's go na sa Taipei Main Station. Yan, tapos itatap lang natin yan. Ating call. So, dito sa side na to, papunta sa Taipei Main Station. Ang kagandahan dito guys, makikita nyo yung estimated arrival nung mismong train. So, ayan, 7:13, sakto, ayan na siya. Ito yung bukas. Ang cute ng train nila guys. Look at the train. Hi mom. Pala yung express train nila. And ang kagandahan pa dito, 3 stops lang yata. Nasa Taipei Main Station ka na. So, mga 35 to 40 minutes, nandun ka na sa destination. And ang kagandahan din guys, may lagayan ng luggage. So, hindi ka na mahihirapan or mag-worry kung saan mo ilalagay yung luggage mo kasi pwede mo siya i-store dyan. So finally guys, nandito na tayo sa Taipei Main Station and pupunta na kami sa aming hotel. Pero dito ko natatapusin yung vlog na to. Abangan nyo guys yung iba pang mga content ko about sa aming Taiwan trip. So that's it for today. Thank you guys for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you'll get updated every time I upload a new video. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye!